Magandang araw mga kaading. Eto nga't nagpapaaraw kami. Abat ang taas naman ng kumukuha ng video sa amin. Masarap-sarap nga ang pagpapaaraw namin ni Baby JL. Pampers na nga lang ang suot niya diyan. Dahil doon nga sa bagong silang ay kay hirap hulihin ang araw. Bay tinataguan kami ni Baby JL. Samantalang dito sa Antipolo kaading ay laging nasulpot ang araw. Okay, sarap-sarap naman talaga ng pagpapaaraw ng Baby JL namin na yan. At pagtapos nga namin magpaaraw ni Baby JL ay hala, umariba na nga ako sa gawaing bahay. Dahil naamoy ko na nga na ang babantot ng mga punta ng una namin. Abay yan, pinagpapalitan ko na. Tulog nga diyan si Baby JL at nandun kay Mami La. At abay pagkatapos ko nga magpalit ng mga punda, hala ito't nagplansya naman ako ng mga tuyong damit ni Baby. Araw-araw nga pala ako naglalaban ng damit niya at araw-araw din ako nagpa-plancha. Para matepo ko kung ano man yung mga gumagapang na insekto sa damit niya, lalo na yung langgam. Kitang-kita nyo, ang sarap ng tulog ng maglola. Pagkatapos nga ng mga ginagawa ko at papaliguan ni Baby JL ay sumama kami dito kay Daddy Jan. At kami naman ay nagsundo sa aming kuya, Kiko, sa kanya eskwelahan. Abat talaga naman. Ang aming kuya Kiko ay napakamasayahin. Pero nagsiselos yan sa kapatid niya, ay wag ganon. At kami ngay umuwi na at nagpalit agad ako ng damit ni Baby JL dahil nalungaran niya. O diba nakatulog na pero mukhang pinaglolo ko mo ko baby. Iinom na kasi ako ng isa sa mga pampagatas ko. Dahil ako ay breastfeeding kaading. Ito pala isa sa mga sikreto ko. Bukod sa pagkain ko ng mga gulay at malunggay, 3 beses akong nainom ng gatas na may Milo sa loob ng isang araw. At ramdam na ramdam ko ang pagdami ng aking gatas. Yes, ayan lang po ang sikreto ko, gatas with Milo. Kaya go lang sa pagpapadami ng gatas. At syempre, sinasabayan ko rin yan ng tinapay dahil ang tinapay ay isa din sa nakakapagpapagatas ng mga nanay. Hoy, at nabulol na nga. At pagbalik ko nga, nako, sabi sa inyo hindi talaga yung tulog, nagpanggap lang. Paano ako nito makakakain na naman? Meron nga akong maling nagawa dahil nasanay ko siya kakabuhat, kakahele. Kaya ayan, magdusa ka. Kumain ka ng karga-karga mo siya. Ay naku, ewan ko ba? Ang hirap naman kasing tiisin ng mga sanggol mga kaading, lalo na kapag umiiyak na. Sinasabihan nga nila ako na wag ko daw kunin pag umiiyak, pero hindi ko naman matiis. Kaya ayan, palong-palo ka kasi magbuhat. 6 weeks old pa nga lang to si JL pero napakabigat na. Pumapatak na siya ng 4 na kilo at ngalay na nga yung braso ko. At sa maghapong pag-aalaga ko ay eto na ang itsura ko. Tuwing pagdating ng alas 4 at alas 5, ayan na, hindi na magkanda ugaga. At pagdating nga ng alas 8 ng gabi, ayan nga at napalitan ko na siya ng pantulog. At tamang nood-nood na lang ako kaading. At yan nga, uminom na naman ako ng gatas. Sabi ko nga sa inyo, 3 beses ako sa isang araw umiinom ng gatas. Pampagatas talaga yan. Wala nga akong hilig uminom ng gatas noon. Pero dahil kailangan dumami ang gatas, go, 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 go! Ay nako talaga, sa mahal na mga formula milk ngayon, sabi ko talaga sa sarili ko, kahit ano talaga kakainin ko, kahit pagraba o kahit pangbato, dumami lang talaga yung gatas ko kaading at makapag-breastfeed talaga. Dahil walang kahit anong mamahaling gatas ang makakatapat sa breastfeeding mga kaading. Gumagamit din pala ako ng pump kaading. Dahil maraming sobrang gatas nga sa akin na hindi naman nauubos ni Baby JL, na nagiging dahilan ng pagsakit ng aking breast. Kaya mga kaading mommy, mga breastfeeding mom dyan na nakakaramdam ng pananakit, ay ipump nyo na yan, makakatulong talaga sa inyo yan para mawala yung pananakit. Yun lang, salamat sa panonood hanggang dito.